What is a true love? Isang araw, may isang babae at lalaki na papunta sa kanilang paboritong restoran. Ano ka man? Abikuan mo ni Yubi. Mahal. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Ako rin, Bal. Mahal na mahal din kita. At hindi ko rin kaya na mawala ka sa buhay ko. Love you! Pagkatapos na kanilang date, umuwi na sila. Kinabukasan, nagkita ang mga best friends ni Clyde at Peter. Si Clyde ay isang leader sa simbahan at nag-invite siya sa simbahan. Pwede mo mic sila rin? Busy ako, pre. Talaga ba? Oo. Sige, kita bukas. Iba tayo bukas ha. Sige. Sige. Pagkalipas ng gabi, nagsimba si Peter. Pre, hindi nandito ka. Oo nga, pre. Sige. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang ating topic ngayon ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 13 verse 8. Love is kind. Love is patient. Love does not envy. It does not boast. It is not proud. Ang ibig sabihin ay ang pag-ibig hindi lang salita, hindi gawa. Hindi ito pagdalos-dalos. Dapat stable tayo muna at preparado bago pasok sa isang relasyon. Pagkatapos ng pagsamba, umuwi sa Peter na malalim ang iniisip. Tumatag sa kanya ang ating sabi. Tinawagan ni Peter si LJ. Hello, LJ. Bebe ko? Pumatawag ka! Pwede ba tayong magkita bukas? Sige, sure. At nagpunta sila sa paborito nilang restaurant. Hi, Bal! Kumusta? Hi. May gustuhan na sana ako sabihin sa'yo. Alam kong masasaktan ka pero kailangan. Bal, ano ba yun? Nabahan ako tuloy. LJ, mas mabuti sigurong maghiwalay muna tayo ngayon. Kasi, na-realize ko, hindi pa ako ready. Sabi sa Bible, hindi minabadali ang isang romantic relationship. Kaya bilang isang lalaki, kailangan ko muna magkaroon ng isang stable job, maging prepared, at maging matured man sa aking faith. Wait. Teka lang. Joke ba to? Nagjo-joke ka no? Eh, bakit gano'n? Ang hirap naman. Diba sabi mo hindi mo ko iiwan? Diba sabi mo mahal mo ko? Tapos yan iiwan mo ko?
Diba, gano'n naman talaga na sabay tayo mag-grow. Pwede naman natin ayusin to, diba? Diba? Sorry, pero kailangan ko tong gawin. Ay, no. Habang umiyak si LJ, biglang napadaan ang kanyang mga kaibigan. Si LJ. LJ, bakit ka umiiyak? Nag-break na kami ng boyfriend ko. Iniwalan niya ako. Ha? Bakit? Galing siya sa church eh. Sabi hindi pa daw siya ready. Grabe, parang hirap naman ang tinuro sa kanya. Kung mahal mo, dapat ipaglaban mo, di ba? Bakit ba ako? Hindi. Kapalit-palit ba ako? Hindi. Bakit niya ako hiniwalayan? Oo nga, di ba? Love never fails. Pero bakit parang nag-fail kayo? Hindi ko na alam. Baka hindi lang natin gets o hindi lang romantic love ang tinutukoy. Pero kahit yan, masakit pa rin. Magkalipas ng ilang buwan, muling kasalubong sila Peter at Elsa. Ay, sorry. LJ, kumusta ka? Okay lang. Ikaw? Okay din. Pwede bang mag-catch up as friends? Sige. Nagkita sila bilang mga kaibigan, walang pressure, walang pilitan. Simple. Isang linggo, hindi nasahan ni Peter na magkita si Elgin sa simbahan. Uy, LJ! Nandito ka rin pala? Sige, maupo ka. Linggong-linggo, bumabalik si LJ hanggang sa unti-unti niyang nakilala si Jesus. Ngayon ko lang naintindihan. Dito pala makikita ang tunay na pag-ibig. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, magkasama na sila ni Christopher. Naging best friend sila at magkasama sa ministry. Hanggang sa pareho sila naging stable at handa. Jay, hindi ba tayong mag-usap? Jay, handa na ako. Para sa akin, ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa aking buhay, sa habang buhay. Hey Jay, will you marry me? Spider-Man. Seryoso ako sa'yo, LJ. Dumating ang araw na pinakahihintay ang kanilang kasal. Sa tamang panahon, sa tamang pundasyon, natagpuan nila ang pag-ibig na hindi kailangan nagkukulang. Kasi noon.
What God has joined together, let no one separate. Peter, tinatanggap mo ba si LJ bilang iyong asawa? Oo, Pastor. LJ, tinatanggap mo ba si Peter bilang iyong asawa? LJ, pinapangako kong mamahalin kita, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. At aalagaan kita, igagalang, at isasama sa aking paglakad, kasama si God habang buhay. Pinapangako ko rin na mamahalin kita ng may saga at sasamahan kita sa hirap at ginawa. At uunahin natin si God sa lahat. Sa kapangyarihang ibinigay ng Diyos, ngayon ay papahayag ko, kayo ay mag-asawa na. Buhay ang bagong kasal! At sa wakas, matupad ang pag-ibig na hinihintay. Inangatan at pinagtiwala sa Diyos. Love never fails. Kaya ang pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi kailanman natutulang. Gawin niyo muna story. In-revise na. Romantic love. Sa Bible, ang tunay na pag-ibig ay galing sa Diyos. 1 Corinthians 13:8, love never fails. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, hindi sumusuko at hindi lang nakabase sa feelings. Ang love ay tinutukoy dito ay alaga. Isang pag-ibig na mapagkay, matyaga at may sakripisyo. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Natuto kayo magmahal dahil minahal mo na kayo ni God. Sa kwento nila Peter at LJ, akala nilang love is just being together. Pero na-realize nila na hindi ka magiging ready magmahal kung hindi ka muna buo kay God. Hindi nila madali ang tunay na pag-ibig at ang tamang pag-ibig ay hinihintay sa tamang panahon. Ecclesiastes 3:11, He makes everything beautiful in its time. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang paghahanap ng tamang tao, kundi ang pagiging tamang tao sa tamang panahon, kasama si God. Dahil ang pag-ibig na kaugat ni God, hindi kailanman nagkukulang at hindi kailanman nabibigo. Maraming salamat po.